Literal na bulabog ang mga residente ng ilang barangay na nasa gilid ng Sobel Rojas Street o Vito Cruz sa bahagi ng lungsod ng Maynila, Martes ng umaga. Napilitang gumising ang marami para iligpit ang kanilang mga gamit na nasa kalsada. Kapansin-pansin na maraming residente sa bahagi ng Makati City at Maynila ay ginawang extension ng kanilang bahay ang kalsada kung hindi man ay ginagamit sa negosyo. May ilan pa na nagunahan na maipasok sa iskinita ang kanilang mga motorsiklo, kariton at tricycle para hindi mahuli ng mga taga-MMDA. Sinuyod ng mga tauhan ng MMDA Street Traffic Action Group o STAG ang kahabaan ng Sobel Rojas Street mula sa May de la Salle University hanggang sa Pedro Hill Street sa Maynila na may higit 2 kilometro ang haba. Ayon kay STAG Commander Colonel Edison Bong Nebria, ang kanilang operasyon ay kaugnay sa pagsisimula ng EDSA Rehabilitation bukas, bisperas ng araw ng Pasko. This is part of our clearing operations in preparation para sa EDSA Rehab. Etong Sobel Rojas, it will connect Manila to Makati, then to Mandaluyong to San Juan, So this is sa Mabuhay Lane. Magandang alternate route to. Just in case na mabarahan ang EDSA because of the rehab, you can take Taft Avenue. Dire-diretso lang po yan Taft. Lagpas kayo ng Buendia Taft, then P.O. Campo, kanan kayo. Then kakanan na kayo dito sa papunta ng Arellano, then kaliwa ng Sobel Rojas. Alas 11 ng gabi bukas, sisimulan na ng DPWH ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation Plan mula sa bahagi ng Rojas Boulevard sa Pasay City hanggang sa Orense Street sa Makati City. 2 motorista ang agad na sinita, isang nagpapabulkanize lamang at isang naghihintay lang ng kanyang asawa at kapwa agad silang nabigyan ng abiso dahil sa illegal parking. Hindi po kami nasabihan ng vulcanizing, sir. Dapat yung vulcanizing alam nila. Dapat yung mga karatula na yan, nandyan all over. Hindi po kasi kami nasabihan, sir. Kaya Nasiraan na nga po, mahuli pa, sir. Magpapasko pa naman, sir. Sila dapat ang mag-ano yan. O yun nga po, hindi naman po kami nasabihan po. Hindi kayo kailangang sabihan. Saka Alamin pa- natin Mabuhay Lane. Opo, sa pagdating naman po niyo, sir. Tapos na rin po yung akin, sir. Ganun pa rin. Ibig Opo. sabihin nag-stay kayo doon. Opo, pero wala pa alis kami, this sir. is not May isa na ipinarada sa gilid ng minamanehong truck para bumili lamang ng ilumin, ngunit nasita din. Anong mo raw? Bumili lang ako sir, pupunta ako pick up ko kayo. Ano sabi? Patanggalan daw po ngayon. Sige po sir, tigala po. Sige po sir, salamat po. Isang lalaki naman na nagmagandang loob na itabi ang mga silya na ginamit sa Christmas party sa bangketa, ngunit naiwan ang tolda sa kalsada. Paliwanag ni Libria, ang ibinibigay nila sa mga nahuhuli ay abiso lamang hinggil sa kanilang naging paglabag at maaari naman anya na igiit ng mga nahuli ang kanilang katwiran kapag sila ay pinatawag na ng MMDA. This is not yet a ticket. That's only a notice of apprehension. So, kung dumating sa'yo, darating yan as a summon. Diba? Sa summon na yun, may QR code dyan, yung video, may QR code dyan, yung complaint. If you think you are unjustly apprehended, gamitin mo muna yung video, tignan mo kung mali yung pagka-apprehend, then may complaint form doon. Pag nag-complain ka doon, then that's the time na i-hearing kayo. Hindi po ba pwede maiusap dito, sir? Nasiraan na nga po, sir. Pasensya na, kailangan natin maging patas dito ha. So, Opo. lahat huliin natin. Kapansin-pansin din na may suot na body camera sa mga taga-MMDA. Ayon kay Nebriha, ito ay proteksyon hindi lamang sa kanila, kung hindi maging sa kanilang mga nahuhuli. Body-worn camera kami, they see sa MMDA what we see. So pag nakita nila naka-illegally park, and then we will let you go without the apprehension, then sila naman ang mapupulaan. So kaya ginagawa lang namin yung trabaho namin, nasa Mabuhay Lane kami. So this is accountability on both sides. May ilang nagdaan ng mga motorista ang ikinalugod ang operasyon ng MMDA. Ano masyado masikip na. Ang isa, nag-thumbs up sign pa, sabay ngiti. Samantala, umaasa na lamang din si Nebriha sa kooperasyon ng mga lokal na pamahalaan para manatiling libre sa mga sagabal ang sinuyod nilang Mabuhay Lanes. Well, we're seeking the help of the local government units
up to the barangay level na kung pwede sana tulungan kami kasi mahirap naman ikutan to for every day, the whole day, ano. Ang Mabuhay Lanes, it's no parking 24/7. Kaya kung maikutan namin, magkli-clearing kami, sana masustain ng local government units na panitilihing maayos na lang at clear.